Yo, what's up mga pare ko? Pinag-uusapan ngayon itong balak na pag-step up nitong MPBL Team Family Sardin sa PBA League at sila yung inaasahan na pang 13 team na papasok ngayon. At Magnolia Hatchet nagpakita na ng potential trade para bitawan itong si Polly. Ito na nga raw kaya yung panahon para bitawan ng Magnolia ang superstar nila na si Polly at magkaroon ng trade block sa team. And yan yung pag-uusapan natin sa video na to mga pare ko. Unahin natin dito kay Polly at yung future nga raw nito sa Magnolia dahil may mga lumalabas na mga rumors na baka nga ito na rin yung last conference nito sa team na yan, kaya naging interesado palalo yung lahat sa bagay na yan na baka plano na nga rin ngayon na bitawan ng Magnolia yung veteranong guard na to. Pero mga pare ko'y agad na pinutol ni Coach Vic Tolero yung namumuong potential trade dito kay Polly at sinabi nito yung importansya ng guard na si Polly sa Magnolia mula sa consistency nito sa pag-deliver ng effort and contribution sa team at yung pagiging team leader nga nito since nang pumasok ito sa Magnolia. Pero kung iisipin nga natin mga pare ko, sobrang tagal na nga rin ito dito sa Magnolia simula yung blockbuster trade na nangyari sa kanila nito ni James Shop at wala nang nangyari pa sa karera niya dito sa Magnolia at hindi man lang nakapasok kahit sa finals. Kaya parang napapanahon na nga rin daw ngayon para bitawan siya ng team na to. Pero sinabi nitong si Coach Chito Victolero na wala na nga raw kailangan pang baguhin sa roster nila ngayon. Yan yung pinipilit nitong si Chito. Pero mukhang hindi yan yung nakikita ng lahat mula sa mga analyst at fans ng Magnolia Hotshot dahil talagang meron silang struggle pagdating sa lineup na kailangan nga raw baguhin kung gusto talaga nilang magkaroon ng paglakas yung roster nila sa conference na to. At yan yung potential na gawin nga raw nila bitawan ng isang guard na pumapasok nga yung pangalan ni Polly dyan dahil di naman nila pwedeng bitawan yung superstar nilang point guard na si Mark Baroka, kaya itong si Polly yung pinapasok nila sa asset trade ngayon. Kaya isa sila sa mga binabantayan ngayon na team sa Commissioner's Cup at yung performance nga nila kung mananatili sila sa ganitong klase ng roster, yan yung binabantayan ng lahat. Sa kabilang dulo mga pare ko, after ng Star Horse Shipping na usap-usapan din na papasok nga raw sa PBA, ito ang mas inaasahan mga pare ko at may katotohanan nga raw itong kilalang team sa MPBL na Family Sardines na inaasahang mag-i-step up nga raw sa PBA. Pero nasa motion between pa yan ng Tycoon Anita Cow and prominent Zamboanga political family kung may pafinalize na nga raw yung pagpasok ng mga ito sa PBA. It's either kumuha ito ng franchise o maging isang guest team lang. Pero sa tingin ko mga pare ko hindi papayag yung mga yan na maging isang guest team lang sa isang conference. 2022 last na pinag-usapan yung pagpasok nga ng team na yan dahil binalak nga raw ng mga ito na bilhin yung franchise ng Alaska pero nagawa nga silang unahan nitong Converge Fiberex sa pagbili niyan. At ngayon nga dahil sa magandang financial stability and strong market ng mga ito, gumagawa sila ulit ng hakbang para makapasok na sa PBA League, and this time sinisigurado ng araw ng mga ito na mangyayari yan and posible na mangyari yan na bumili sila ng franchise. Dalawa ngayon yung free and available na team para magbenta nga raw ng prangkisa itong Terra Firma o Blackwater Bossing. So sa tingin ko dito nga magkakaroon ng paligsahan sa pagkuha at pagdeal ng prangkisa ng dalawang team na yan sa pagitan nitong Star Horse Shipping at Family Sardines. Kung makakapasok nga raw ang mga ito aasahan na natin na magiging isang powerhouse team yung mga to ngayon at magkaroon ng successful game changer at magkaroon ng opportunity yung mga to na mag-elevate sa PBA dahil sa mataas na organizational capability ng mga ito nang naglalaro pa to sa MPBL. Yan yung potential team na inaasahang papasok at magiging pang-13 team ngayon sa PBA League, itong Family Sardines.